For today's vlog, tara samahan nyo kami dito sa payag. Maglalagay kami ng banagan o lobster na nabili namin at aalagaan namin sila hanggang sa lumaki. At blessings galing dagat, napakadaming pumasok na iito sa loob ng bunuan namin. Hello mga mare, this is Maring Linlin, babaeng Waraynon na naninirahan dito sa maliit na baryo sakop ng Lavisaris, Northern Samar. Kaninang umaga pumunta kami ng payag para ilaglag sa ilalim ng payag yung nabili naming lobster o banagan kung tawagin dito sa amin. Kung napanood nyo yung mga nakaraan nating vlogs, na ilagay na yung net sa ilalim ng payag para dito sa pinakabahay nitong lobster. May nauna na kaming nailagay na isang lobster nung nakaraang mga araw, hindi ko na nga pala yun na videohan. At eto naman ngayon, dalawang lobster naman yung ilalaglag natin sa ilalim ng payag. Bali nabili lang din namin to, tapos ilalaglag namin dito sa payag para palakihin. Pero sa ngayon mga mare at pare, nangangapa pa kami ni Mr. sa pag-aalaga ng lobster dahil first time lang naming mag-aalaga ng ganito. Pero meron namang gumagabay sa amin na may experience na sa pag-aalaga ng lobster, kaya kampante na kami. Bali itong dalawang lobster nga pala na ilalagay namin dito sa payag, yung timbang nila 1 kilo in 1 grams. Matanong ko nga lang pala sa inyo mga mare at pare, magkano yung kilo ng ganito sa inyo ngayon? Dito kasi sa amin magkaiba yung presyo ng mga similya at magkaiba din yung presyo ng mga good size na. Ayan na nga pala sa ilalim ng payag yung mga alaga nating lobster. Sana dumami pa sila at lumaki sila ng malusog. Natutuwa kong pagmasdan yung mga alaga nating lobster sa ilalim ng payag, lalong lalo na kapag malaki na siguro sila tapos ibebenta na. Pagkaakyat ko nga pala sa balkonahin ng payag, dumiretso ako dito sa loob ng payag dahil nandito naman yung mga alaga nating isda at papakainin ko sila. Sa araw-araw na pagpunta natin dito, sa pagpapakain natin sa kanila, napapansin ko na kahit pa paano lumalaki na itong mga alaga nating isda. May nagtanong nga pala, may nabasa akong comment kung lawa nga daw to o dagat. Yung baryo nga po pala namin ay nasa gilid ng dagat, bali itong kinatatayuan ng payag namin ay dagat din. May kasama nga pala kami dito sa payag ni Mr. Nandito nga pala yung pinsan ko at pamilya niya, na masyal sila dito sa payag. Pupuntahan namin yung pinsan ko papunta doon sa loob ng bunuan dahil siya yung magtitibaw o siya yung kukuha ng mga natrap na isda doon sa loob. Itong nakaraang araw nga pala, dahil ay wala masyadong isda na pumapasok dito sa loob ng bunuan. Adiyo! Pero ngayong araw, sunerte kami dahil napakadaming pumasok na isdang iito o iito kung tawagin dito sa amin. Pero ito yung isda na kailangan mo ding mag-ingat dahil kapag natinik ka nito, malara o makirot kapag natinik ka. Kaya kapag si mama yung naglilinis nito, ingat na ingat talaga siya. Si mama lang din kasi yung matyagang magtanggal ng tinik nito. Masarap din kasi itong sabawan o kaya naman ipaksiw. Kahit nga nakadungaw lang ako dyan, sa loob ng karitan, kitang-kita ko yung mga iito na nakapalibot sa pinsan ko. Maya-maya lumabas na din yung pinsan ko sa loob ng bunuan, tapos kinuha na din to ni Mr. para tignan yung mga nakuhang isda. Pero itong mga isda na to, binigay na lang namin sa pinsan ko dahil kahit papano nakakaulam naman kami nitong mga nakaraang araw. Sa dami nito, sigurado meron ka ng almusal, pananghalian at hapunan. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, gusto ko nga pala mapasalamat sa'yo sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. At hanggang dito na nga lang pala muna ang aking mini vlog. Kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon, pasuyo pa like and share na nga lang din. Salamat! See you on my next vlog!